Simula nang magsimula ang krisis sa gasolina, narito ang 5 prutas na dapat mong kainin para manatiling malusog sa gitna ng krisis na ito. Ngunit ngayon, kailangan nating pag-usapan ang mas maselan at mas mahalagang bagay. Isang bagay na iniinom ng karamihan sa mga Pilipino araw-araw nang hindi nila namamalayan na unti-unti itong kumakain sa kanilang lakas. Tumataas ang presyo ng gasolina. Nakakapagod ang biyahe. Nakaka-stress ang trabaho. Sikip ang budget. Mataas ang emosyon. At sa ganitong panahon, hindi kayang mag-aksaya ng enerhiya ng iyong katawan. Ngunit ang totoo, marami sa mga inumin na nasa kusina mo ngayon ay tahimik na ninanakaw ang natitirang lakas mo. Pakiusap, panoorin mo ito hanggang dulo dahil may naghihintay na napakalakas na bonus tip, isang simpleng pagbabago na makakatulong protektahan ang iyong puso, patalasin ang iyong isipan, at ibalik ang iyong lakas sa gitna ng krisis. Huwag mo itong palampasin. Lalo na kung ikaw ay lampas 50, lalo na kung mahal mo ang iyong mga magulang, lalo na kung nagigising kang pagod kahit sapat ang tulog. Sa Pilipinas ngayon, mahahaba ang pila sa gasolina. Mas mahaba ang biyahe. Mas malaki ang gastos. Tumataas ang stress hormones sa katawan mo nang hindi mo namamalayan. At kapag tumataas ang stress, kailangan ng katawan mo ng tamang hydration, balancing blood sugar, at tunay na nutrisyon. Pero ano ang madalas piliin ng tao? Matamis na kape, bottled juice, energy drinks, matamis na tsaa. Iniisip nilang makakatulong ito, na magbibigay ito ng lakas. Pero makalipas ang ilang oras, mas nanghihina sila, mas nagiging irritable, mas napapagod. Kung nakaranas ka ng biglaang pagod sa kalagitnaan ng araw, kung nagkaroon ka ng brain fog habang nagtatrabaho, kung mabigat ang pakiramdam ng katawan mo kahit wala ka namang ginawa, mag-comment ka ng saya ngayon. Tingnan natin kung ilan sa mga Pilipino ang tahimik na nahihirapan. At sabihin mo rin saan ka nanonood. Manila, Cebu, Davao. Magkaisa tayo sa usapang ito. Hindi lang ito tungkol sa inumin. Ito ay tungkol sa lakas para mabuhay. Kapag nanginginig ang ekonomiya, hindi dapat manghina ang kalusugan mo. Kapag tumataas ang presyo, hindi dapat bumababa ang iyong resistensya. Bawat lagok na iniinom mo ay maaaring nagpapalakas sa iyo o unti-unting sumisira sa iyo. At kung naniniwala kang ang kalusugan mo ang tunay mong yaman sa panahong ito, mag-like ka na ngayon. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi ka makaligtaan ng mga payong makakapagligtas ng iyong lakas. Dahil ngayon, ibubunyag natin ang mga inumin na tahimik na kumakain sa iyong enerhiya at kung ano ang dapat mong piliin para manatiling matatag para sa iyong pamilya. Ngayon, dumiretso tayo sa katotohanan. Simulan natin sa unang inumin na tahimik na nagpapahina sa milyon-milyong Pilipino tuwing umaga, ang matamis na kape. Ang kape mismo ay hindi kaaway. Sa katunayan, kapag tama ang dami, makakatulong ang caffeine para maging alerto ka. Kahit ang mga eksperto ay nagsasabi na ang caffeine ay maaaring pansamantalang magpabuti ng focus at magbawas ng pagod. Ngunit narito ang masakit na katotohanan, hindi ang kape ang sumisira sa enerhiya mo kundi ang mga inilalagay mo rito. 3 kutsara ng asukal, flavored syrups, sweetened creamers, whipped toppings. Bigla, ang energy booster mo ay nagiging sugar bomb. Sa sandaling pumasok sa dugo mo ang matamis na kape, biglang tataas ang blood sugar mo. Ramdam mo ito. Yung mabilis na sigla. Yung init. Yung alertness. Sasabihin mo, ito ang kailangan ko. Pero ang hindi alam ng karamihan, pumapasok na sa emergency mode ang katawan mo. Naglalabas ng insulin ang pancreas mo para pababain ang asukal. At kapag bumaba ito, hindi ito dahan-dahan. Bumabagsak ito. Ang pagbagsak na yon ang dahilan ng pagod ng alas 10 ng umaga. Ang pagbagsak na yon ang dahilan ng pagiging irritable. Ang pagbagsak na yon ang dahilan ng antok habang nagtatrabaho. Ang pagbagsak na yon ang dahilan kung bakit kailangan mo ulit ng kape. At paulit-ulit ang cycle. Ang sobrang asukal ay konektado sa pabago-bagong enerhiya, pagdagdag ng timbang, at mas mataas na panganib sa sakit sa puso. Sa gitna ng krisis, kung saan ang stress ay umaatake na sa iyong katawan, hindi kailangan ng puso mo ang dagdag na pressure mula sa araw-araw na sugar spikes.
Hayaan mo akong magtanong sa'yo. Ilang tasa ng matamis na kape ang iniinom mo araw-araw? 1, 2, 3. Maging tapat ka sa sarili mo. Kung hindi ka makafunction ng walang matamis na kape, mag-comment ka ng laya ngayon. Walang hiya. Katotohanan lang. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Mas delikado pa ito para sa mga senior. Habang tumatanda tayo, mas nahihirapan ang katawan mag-process ng asukal. Bumababa ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas mataas ang spike at mas matindi ang crash. At kapag nangyari ang crash, hindi lang antok ang mararamdaman ng matatanda, kundi panghihina, hilo, at minsan pagkalito. At sa ganitong panahon, kung saan mahal ang gasolina, mahirap bumiyahe, at punuan ang ospital, ang huling bagay na gusto mo ay ang panghihinang dulot ng isang bagay na kaya mong kontrolin. Ang kape ay dapat tumulong sa'yo. Hindi ka dapat alipinin. Kung kailangan mo talaga ng caffeine, inumin mo ito ng walang asukal. O dahan-dahan mong bawasan. Magdagdag ng cinnamon. Subukan ng unsweetened evaporated milk sa tamang dami. Sanayin mo ang panlasa mo. Maaaring kakaiba sa simula. Pero magpapasalamat ang katawan mo sa mga susunod na taon. Isipin mo. Gumigising ka ng hindi umaasa sa tamis para mabuhay. May steady kang enerhiya, hindi pa bago-bago. Kalmado, malinaw ang isip at matatag ka kahit magulo ang mundo sa labas. Iyan ang tunay na lakas. Kung naniniwala kang ang umaga mo ang nagtatakda ng buong araw mo, mag-type ka ulit ng laya. At kung nabubuksan ang isip mo sa mensaheng ito, mag-like ka at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Hindi kami nandito para maglibang. Nandito kami para protektahan ang lakas mo. Dahil ang iniinom mo sa umaga ay hindi lang basta habit. Isa itong desisyon kung gaano ka katatag sa gitna ng krisis. Ngayon, pumunta naman tayo sa susunod na inumin na kunwari ay nakaka-hydrate pero maaaring mas lalo ka pang pinapanghina. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas abutin ng maraming tao kapag nakakaramdam sila ng panghihina, init ng katawan, o matinding pagod, ang mga sports drink. Nakikita mo ang mga patalastas. Makukulay na inumin. Mga atletang pawis na pawis. Mga salitang tulad ng electrolytes, recovery, performance. Mukha itong siyentipiko. Mukha itong makapangyarihan. Para bang ito mismo ang kailangan ng pagod mong katawan sa mahahabang biyahe, stressful na trabaho, o oras na naipit ka sa traffic dahil sa kakulangan ng gasolina. Pero narito ang katotohanan hindi pinapansin ng karamihan. Karamihan sa mga commercial na sports drink ay puno ng asukal, minsan halos kasing dami ng soft drinks. May electrolytes sila tulad ng sodium at potassium. Pero kasama rin nito ang napakaraming dagdag na asukal na mabilis nagpapataas ng blood sugar mo. Ganito ang nangyayari sa loob ng katawan mo. Umiinom ka, iniisip mo, kailangan ko ng hydration. Biglang tataas ang blood sugar mo. Agad tutugon ang insulin mo. At pagkatapos babagsak ito. At kapag bumagsak, hindi lang simpleng pagod ang mararamdaman mo. Para kang drained. Mabigat ang katawan. Malabo ang isip. Minsan nanginginig pa. Ngayon, isipin mong sabayan pa ito ng stress mula sa krisis, tumataas na presyo ng gasolina, mahabang pila, problema sa pera. Overloaded na ang nervous system mo. At lalo lang pinapalala ng sugar roller coaster na ito. At may mas seryoso pa. Ang sports drinks ay ginawa talaga para sa mga atletang matindi ang physical activity, yung tumatakbo ng marathon, nagbibisikleta ng ilang oras, sobrang pinagpapawisan. Hindi ito para sa taong nakaupo lang sa traffic. Hindi para sa nasa opisina. Hindi para sa magaan lang ang gawain araw-araw. Kung hindi ka naman nawawalan ng maraming pawis, hindi kailangan ng katawan mo ang ganitong level ng asukal. Diretsahin na kita. Nakapili ka na ba ng sports drink dahil akala mo mas healthy ito kaysa soft drinks? Maging tapat ka. Kung mag-comment ka ng lies ngayon. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Manila, Quezon City, Iloilo. Tingnan natin kung sino ang natututo ngayon. Pag-isipan mo ito. Sa gitna ng krisis sa gasolina, bawat piso mahalaga.
Pero marami pa rin ang gumagastos sa mga inumin na lalo lang silang pinapagod makalipas ang ilang oras. Hindi lang enerhiya ang nawawala, pati pera mo. At para sa mga senior, mas delikado ito. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang regulation ng fluids sa katawan. Mas sensitibo ang blood sugar. Ang biglaang taas at bagsak ng glucose ay maaaring magdulot ng matinding pagod, hilo, at dagdag na stress sa puso. Hindi mo kailangan ng makukulay na inumin para ma-hydrate. Ang kailangan mo ay simple. Tubig. Konting piga ng kalamansi o lemon. Kaunting asin kung pinagpapawisan ka ng husto. Sariwang buko juice na walang dagdag na asukal. Iyan ang tunay na hydration. Iyan ang stable na enerhiya. Isipin mo, walang bigla ang crash ng alas 2 ng hapon. May tuloy-tuloy na focus. Ang katawan mo ay kakampi mo, hindi kalaban. Kung naniniwala kang dapat stable ang enerhiya mo, hindi panandalian, mag-type ka ulit ng Laya. Mag-like ka sa video na ito. At kung seryoso kang protektahan ang kalusugan mo sa gitna ng krisis, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang susunod na inumin na ibubunyag natin ay mas mukhang healthy pa kaysa sports drinks at iyon mismo ang dahilan kung bakit marami ang naloloko. Ngayon, pag-usapan naman natin ang inuming nagtatago sa likod ng salitang healthy. Bottled fruit juice. Mukha itong inosente. May larawan ng sariwang orange sa label. Makukulay na mangga. Mga mansanas na parang bagong pitas. May nakasulat na vitamin E. No preservatives. At pakiramdam mo ligtas ito. Pero narito ang mahirap tanggapin na katotohanan. Karamihan sa bottled fruit juices ay wala ng fiber at puno ng concentrated sugar, kahit pa nakasulat na 100% juice. Kapag kumain ka ng buong prutas, ang fiber nito ang nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa dugo mo. Dahan-dahan itong pinoproseso ng katawan. Stable ang enerhiya mo. Pero kapag ginawang juice at tinanggal ang fiber, ang asukal ay mabilis dumadaloy sa dugo. Ang resulta? Taas. Tapos bagsak. At ano ang ibig sabihin nito sa gitna ng krisis? Gigising kang pagod. Iinom ka ng orange juice para lumakas. Makalipas ang 1 oras, mas nanghihina ka pa. Hindi yan simpleng pagod. Iyan ay epekto ng nangyayari sa loob ng katawan mo. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Sa panahon ng krisis, mataas na ang stress levels. Mataas ang cortisol. Kapag pinagsama mo ang stress at bigla ang pagtaas ng asukal, mas mabilis mapagod at ma-inflame ang katawan mo. At para sa mga senior, mas mabigat ito. Habang tumatanda, bumabagal ang metabolismo. Mas ramdam ang pagbaba ng enerhiya. Minsan, napagkakamalan na ito ay simpleng tanda ng pagtanda. Pero hindi palagi. Minsan, nasa iniinom mo lang. Kung umiinom ka ng bottled juice na iniisip mong mabuti ito para sa katawan mo, mag-comment ka ng Laya ngayon. Walang sisihan. Awareness lang. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Manila, Baguio, General Santos. Tignan natin ang ating komunidad. May isa pang katotohanang hindi alam ng marami. May mga bottled juice na kasing dami ng asukal ng soft drinks. Ang pinagkaiba lang ay marketing. Packaging. Pero ang katawan mo, hindi tumitingin sa label, tumutugon ito sa asukal. At paano naman ang juice boxes na binibigay sa mga bata? Ang healthy snack na iyan ay maaaring magdulot ng energy crashes, mood swings, at pagdepende sa asukal. Sa panahon ng kawalang katiyakan, kailangan ng pamilya mo ang stable na enerhiya. Sa halip na bottled juice, kumain ng buong prutas. I-blend ang prutas na may fiber pa rin. Haluan ng tubig ang fresh juice. Pumili ng prutas tulad ng bayabas, papaya, saging natural, abot kaya, at malakas. Isipin mo ito. Sa halip na antukin sa tanghali. Sa halip na maghanap ulit ng matamis na inumin. Pakiramdam mo ay steady. Balansado. Malinaw ang isip. Iyan ang tunay na nutrisyon. Kung naniniwala kang minsan nakakaloko ang labels, mag-comment ka ulit ng Laya. Mag-like ka kung nabubuksan ang isip mo.
At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng gabay na tunay na nagpoprotekta sa pamilya mo. Dahil ang susunod na inumin na ilalantad natin ay mas delikado pa, lalo na sa mga naghahanap ng instant energy para malampasan ang mahabang araw. Manatili ka sa akin. Mahalaga ang lakas mo. Ngayon, harapin natin ang isa sa pinakamapanglinlang na energy illusion sa merkado ngayon, ang energy drinks. Makukulay na lata. Matitinding pangalan. Mga salitang tulad ng C-Power, Boost, Extreme, Maximum Performance. Dinisenyo ang mga ito para ipaniwala sa iyo na sa isang lagok lang, ang pagod mo ay magiging lakas. At sa gitna ng krisis sa gasolina, kung saan mas maaga gumigising ang tao, mas mahaba ang biyahe, mas pinipilit magtrabaho para makasabay, napakalakas ng tukso. Pagod ka. Nape-pressure ka. Pakiramdam mo hindi ka pwedeng huminto. Kaya abot ka sa isang lata. Sa unang mga minuto, parang ang lakas mo. Bumibilis ang tibok ng puso mo. Tumatalas ang isip mo. Alert ka, halos pakiramdam mo unstoppable ka. Pero ito ang totoong nangyayari sa loob ng katawan mo. Karamihan sa energy drinks ay may napakataas na caffeine, minsan higit pa sa isang normal na tasa ng kape, kasabay ng napakaraming asukal. Ang nangyayari, na-overstimulate ang nervous system mo. Naglalabas ng stress hormones ang katawan mo. Mas napapagod ang puso mo. Maaaring tumaas ang blood pressure mo. At pagkatapos darating ang pagbagsak. Hindi banayad. Isang mabigat na crash. Bigla ang pagod. Pagiging irritable. Malabong pag-isip. Minsan pati panginginig ng kamay. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, nakaramdam ka na ba na mas lalo kang nanghina ilang oras matapos uminom ng energy drink? Kung mag-type ka ng waya sa comments ngayon. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Hindi ka nag-iisa. Narito ang mas malalim na problema. Sa panahon ng krisis, ang katawan mo ay nasa ilalim na ng matinding pressure. Problema sa pera. Stress sa biyahe. Emotional na pagod. Kulang sa tulog. Kapag dinagdagan mo pa ito ng sobrang caffeine at asukal, pinipilit mong tumakbo ang katawan mo sa emergency mode. At ang emergency mode hindi pang matagalan. Parang kotse na todo rev kahit paubos na ang gasolina. Sa huli may bibigay. At para sa mga senior, makinig kayo ng mabuti. Habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitibo ang puso sa stimulants. Ang sobrang caffeine ay maaaring magdulot ng palpitations, irregular heartbeat, at problema sa tulog. At ang kulang sa tulog, pinapahina nito ang resistensya, memorya, at lalo kang pinapagod kinabukasan. Kaya ano talaga ang binigay ng e-energy boost na yon? Pansamantalang sigla, na sinusundan ng mas matinding pagod. Hindi yan tunay na enerhiya. Hiniram mo lang iyan at laging sinisingil ng katawan ang utang. At isipin mo rin ito. Kung ang mga anak o apo mo ay umiinom ng energy drinks para makayanan ang stress sa eskwela o pagpupuyat sa games, ang kanilang nervous system ay napipilit lampas sa natural nitong limitasyon. Masasanay ang katawan sa artificial highs kaysa sa tunay na lakas. Iyan ba ang gusto natin para sa pamilya natin? Kung naniniwala kang ang tunay na enerhiya ay dapat pang matagalan, hindi artificial, mag-comment ka ulit ng Leia. Mag-like ka sa video na ito. At kung seryoso kang protektahan ang puso mo at ang kalusugan ng pamilya mo, mag-subscribe sa Gintong Sustansya ngayon. Dahil ang tunay na lakas sa panahon ng krisis ay hindi nanggagaling sa lata. Nanggagaling ito sa pagprotekta sa nervous system mo, pag-stabilize ng blood sugar mo, at pagbibigay sa katawan mo ng tunay nitong kailangan, hindi kung ano ang sinasabi ng marketing. At ang susunod na inumin na ilalantad natin ay nasa harap mo lang, makikita sa mga restaurant, fast food, at kahit sa bahay, at nagpapanggap na harmless. Manatili ka sa akin. Napakahalaga ng kalusugan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang inumin na iniisip ng marami na safe middle ground. Hindi soft drinks. Hindi energy drink. Hindi alak. Matamis na iced tea. Bottled tea. Milk tea. Carbonated tea. Mukha itong mas healthy, hindi ba? May salitang tea.
At ang tunay na tsaa, kapag natural, ay may benepisyo. May antioxidants ito. Nakakatulong sa puso. Pero hindi iyan ang iniinom ng karamihan. Ang iniinom ng karamihan ay tsaa na puno ng asukal. May condensed milk, creamers, flavor powders, tapioca pearls na binabad sa syrup, o bottled iced tea na halos kasing tamis ng soft drinks. Tingnan natin ng totoo. Pagkatapos mong kumain, medyo inaantok ka. Order ka ng iced tea. Iniisip mong mas magaan ito kaysa soda. Masarap. Refreshing. Matamis. Smooth. Pero sa loob ng katawan mo, pareho pa rin ang nangyayari. Taas ng asukal. Biglang labas ng insulin. Tapos bagsak ng enerhiya. Minsan banayad lang, konting katamaran. Minsan malala, sakit ng ulo, pagiging irritable, cravings. At narito ang nakatagong panganib. Dahil mas healthy ang tingin mo rito, mas napapadalas ang inom mo. Ang isang malaking milk tea ay maaaring may mas maraming asukal kaysa sa kailangan ng katawan mo sa buong araw. Ngayon, iugnay mo ito sa krisis. Mahabang biyahe. Mainit na panahon. Stress sa pera. Pagod sa isip. Ang katawan mo ay pilit nang nagbabalance ng stress hormones. Kapag dinagdagan mo pa ng paulit-ulit na sugar spikes, pinapahirapan mo lalo ang sistema mo. At para sa mga senior, pakinggan nyo ito. Ang sobrang asukal ay nakakaapekto sa blood vessels. Nagdudulot ng inflammation. Pinapahirap kontrolin ang blood pressure. Kung may hypertension o diabetes ka, ang matatamis na tsaa ay tahimik na nagpapalala ng kondisyon mo. Minsan kapag nanghihina ang matatanda sa hapon, iniisip nila edad na. Pero minsan, nasa iniinom lang nila. Diretsahin na kita. Ilang beses sa isang linggo ka umiinom ng matamis na iced tea o milk tea? Maging tapat ka. Kung madalas, mag-comment ka ng likes ngayon. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Tingnan natin kung gaano kalaganap ang habit na ito sa Pilipinas. Ngayon, isipin mo ito. Umiinom ka ng plain brewed tea, walang asukal. O kaunting honey lang. O tubig na may kalamansi. Sa simula, baka hindi kasing sarap. Pero ang kapalit? Mas steady na enerhiya. Mas malinaw na isip. Mas kalmadong pakiramdam. Ang tunay na enerhiya ay hindi galing sa excitement. Galing ito sa balanse. At sa panahon ng krisis, ang balanse ang pinakamahalaga. Kung naniniwala kang mas mahalaga ang kalusugan mo kaysa sa panandaliang tamis, mag-comment ka ulit ng Leia. Mag-like ka sa video na ito. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung may natututunan ka ngayon. Dahil ang susunod na inumin na ilalantad natin ay socially accepted, minsan ipinagdiriwang pa, pero tahimik na ninanakaw ang lakas mo sa paraang hindi napapansin ng marami. Samahan mo ako. Mas lalalim pa tayo. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na ayaw tanungin ng marami. Alak. Beer pagkatapos ng mahabang araw. Isang baso ng wine para mag-relax. Isang shot kasama ang kaibigan para makalimot sa stress. Sa panahon ng krisis, kapag tumataas ang pressure at kawalang katiyakan, pakiramdam ng alak ay parang isang escape. Sandali lang, pinapakalma nito ang isip. Pinapagaan ang pakiramdam. Para kang lumulutang. Pero panandalian lang ang pakiramdam na yon at may totoong presyo ang enerhiya mo. Ang alak ay hindi stimulant. Ito ay depressant. Ayon sa mga respetadong institusyon tulad ng National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, pinapabagal ng alak ang central nervous system. Nakakaapekto ito sa tulog. Pinipigilan ang deep restorative rest, ang klase ng tulog na desperadong kailangan ng katawan mo sa stressful na panahon. Maaaring makatulog ka agad pagkatapos uminom. Pero ang tulog mo ay pira-piraso. Mababaw. Na-interrupt. Kinabukasan, gigising ka na hindi refreshed, kundi drained. Ngayon, mas laliman pa natin. Kapag uminom ka ng alak, agad na pumapasok ang atay mo sa emergency mode. Pinipigilan nito ang ibang mahalagang metabolic processes para lang ma-break down ang alak.
Ibig sabihin, inilalaan ng katawan ang enerhiya sa pagkasira, sa halip na sa repair, immunity, at balance. Sa panahon ng krisis sa gasolina, kung saan mataas na ang stress hormones, kapag dinagdagan mo pa ng alak, pinipilit mo ang katawan na mas magtrabaho para lang mapanatili ang stability. At may iba pa. Ang alak ay nagde-dehydrate. Kahit maliit na dami, nagpapataas ng pag-ihi. Ibig sabihin, may fluid loss. At ang dehydration lang, pwedeng magdulot ng pagod, sakit ng ulo, panghihina ng muscles, at brain fog. Paulit-ulit binibigyang diin ng World Health Organization ang kahalagahan ng pag-minimize ng alcohol consumption para sa overall health stability. Ngayon, isipin natin ang seniors. Habang tumatanda, mas mabagal ang metabolism ng alak sa katawan. Ang dating light na epekto ay mas malakas na ngayon. Maaaring mag-fluctuate ang blood pressure. Maaaring makasama ang alak sa iniinom na gamot. Mas fragile ang tulog. Napansin mo na ba na pakiramdam mo ay sobrang pagod o mabagal ang isip kinabukasan kahit kaunti lang ang ininom mo? Maging tapat. Kung mag-type ng waya sa comments ngayon. At sabihin kung saan ka nanonood. Dahil hindi ito tungkol sa paghuhusga sa sino man. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng lakas. Sa panahon ng kawalang katiyakan, kailangan ng katawan mo ng malinaw na isip. Kailangan ng malakas na immunity. Kailangan ng tuloy-tuloy na tulog. Tahimik na binubuwag ng alak ang tatlong ito. At sa emosyonal na aspeto, isipin mo rin ito. Kapag tumataas ang stress sa lipunan, madalas naghahanap ang tao ng escape. Pero ang escape ay hindi nagtatayo ng resilience. Pinapaliban lang ang pagkapagod. Ang tunay na resilience ay gigising na malinaw ang isip. Tunay na resilience ay hinarap ang hirap na may stable na enerhiya. Tunay na resilience ay pinoprotektahan ang puso, atay, at isip. Kung naniniwala kang mas makapangyarihan ang lakas kaysa panandaliang escape, mag-comment ka ulit ng Leia. Mag-like sa video. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung seryoso ka sa pagtataguyod ng tunay na kalusugan sa panahon ng krisis. Dahil ang susunod na inumin na pag-uusapan natin ay maaaring mukhang harmless, kahit na binibigay pa sa mga bata, pero tahimik nitong ninanakaw ang enerhiya sa paraang hindi mo inaasahan. Manatili sa akin. Hindi pa tayo tapos. Ngayon, pag-usapan natin ang inumin na madalas itinatago sa ref ng pamilya ng hindi iniisip. Flavored milk. Chocolate milk. Strawberry milk. Sweetened powdered milk drinks. Mukha itong comforting. Pinapaalala nito ang kabataan. Pakiramdam ay nourishing. Sa katunayan, may calcium, protein, at iba pang importanteng nutrients ang gatas. Kinilala pa ng mga respetadong health institutions tulad ng Mayo Clinic na maaaring maging bahagi ng balanced diet ang plain milk. Pero hindi plain milk ang problema. Ang problema ay ang asukal na idinadagdag sa flavored milk. Maraming commercially prepared flavored milk drinks ang may ilang kutsara ng dagdag na asukal kada serving. Ang ilang powdered versions na hinahalo sa bahay ay sobra na sa tamis bago ka pa magdagdag ng sugar. At ano ang nangyayari kapag nagtagpo ang sugar at dairy sa malaking dami? Bumabagal ang digestion ng katawan mo. Biglang tataas ang blood sugar. Tutugon ang insulin. At pagkatapos bumagsak. Maaaring hindi mo maramdaman agad. Pero ilang oras lang, antok, mabigat, mentally dull. Ngayon, isipin mong ibigay mo ito sa bata bago pumasok sa paaralan. O uminom ka sa hapon iniisip mong magbibigay ng lakas. Ang lakas ay hindi galing sa sugar highs. Galing ito sa stable fuel. Ipinapayo ng American Heart Association ang limitahan ang added sugars dahil ang sobrang intake ay nagpapataas ng risk ng heart disease, obesity, at metabolic problems. Kapag naging daily habit ang flavored milk, lalo na sa panahon ng stressful economic period, dagdag lang ito sa hindi kailangang strain sa katawan. At para sa seniors, napakahalaga nito. Habang tumatanda, maaaring bumagal ang lactose digestion. Ang ilang matatanda ay nakararamdam ng bloating o panghihina pagkatapos uminom ng gatas. Kapag may mataas na sugar pa, mas pinipilit ng katawan ang balanse. Napansin mo na ba na sobrang antok ka pagkatapos uminom ng chocolate milk o sweet powdered milk drink? Maging tapat.
Kung mag-type ng waya sa comments ngayon. At sabihin kung saan ka nanonood. Dahil ang awareness ang unang hakbang tungo sa lakas. Isipin mo rin ito sa emosyonal na aspeto. Sa panahon ng krisis, pinipilit ng pamilya manatiling malakas. Pinoprotektahan ng mga magulang ang mga bata. Inaalagaan ng mga adulto ang matatandang magulang. Mahalaga ang bawat piso. Mahalaga ang bawat ounce ng enerhiya. Bakit gastusin ang pera sa inumin na tahimik na nagpapahina sa stamina? Kung pipili ka ng gatas, piliin ang plain milk. Unsweetened. Moderate na dami. Kung gusto ng flavor, magdagdag ng kaunting tunay na cocoa powder na walang sugar. O ay blend ang plain milk sa sariwang saging para sa natural na tamis at fiber. Iyan ang nutrisyon. Iyan ang tunay na fuel. Isipin ang pamilya mo na may steady energy sa hapon. Walang bigla ang sugar crash. Walang mabigat na mata. Walang hindi kailangang mood swings. Iyan ang pinagkaiba ng marketing at karunungan. Kung naniniwala kang dapat mas maingat tayo sa ibinibigay natin sa pamilya, mag-comment ka ulit ng Leia. Mag-like kung may natutunan ka. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng gabay na nagpapalakas sa inyong tahanan sa panahon ng kawalang katiyakan. Dahil ang susunod na chapter ay lilipat mula sa kung ano ang iwasan papunta sa kung ano ang dapat piliin kung gusto mo ng tunay at pangmatagalang enerhiya sa panahon ng fuel crisis. Manatili ka sa akin. Ang pinakamahalagang transformation ay paparating na. Ngayon, lilipat tayo mula sa kung ano ang nagpapahina sa iyo patungo sa kung ano ang maaaring magpatibay sa iyo. Dahil hindi sapat na alisin lang ang maling inumin. Kailangan mo rin itong palitan ng tama. Sa panahon ng fuel crisis, kailangan ng katawan mo ng stability. Hindi stimulation. Hindi sugar spikes. Stability. Magsimula tayo sa pinakasimple at pinakamakapangyarihang opsyon, tubig. Mukhang basic lang. Halos masyadong simple. Pero ang dehydration ay isa sa pinakanakaligtaang sanhi ng pagod. Kahit banayad na dehydration ay maaaring magpababa ng focus, magpataas ng sakit ng ulo, at gawing mahina ang katawan mo. Ayon sa research na kadalasang nire-refer ng Mayo Clinic, kahit kaunting fluid loss ay nakakaapekto sa physical at mental performance. Ngayon, isipin mo ito. Mahahabang biyahe. Mainit na panahon sa Pilipinas. Stressful na kapaligiran. Nawawala ang fluids mo nang hindi mo namamalayan. At maraming tao ang nagkakamali na ang uhaw ay pagod. Sa halip na uminom ng tubig, uminom sila ng inuming may asukal. Sa halip na itama ang dehydration, lumikha sila ng blood sugar crash. Paano kung ang pagod na nararamdaman mo tuwing hapon ay simpleng hiling lang ng katawan mo ng tubig? Kung bihira kang uminom ng plain water sa buong araw, mag-type ng waya sa comments ngayon. At sabihin kung saan ka nanonood. Ngayon, palaliman pa natin. Coconut water, natural, walang asukal, ay may electrolytes tulad ng potassium. Sa tamang dami, makakatulong ito sa hydration nang hindi ka na nai-overload ng sugar gaya ng commercial sports drinks. Binibigyang diin ng World Health Organization ang kahalagahan ng tamang hydration para mapanatili ang physical performance at maiwasan ang pagod, lalo na sa mainit na klima. Kasunod ang herbal teas. Hindi ang bottled sweet teas. Hindi ang powdered mixes. Tunay na brewed herbal tea. Luya. Luyang dilaw, turmeric. Pandan. Chamomile. Hindi nito sinusugpo ang sistema mo. Suportado nito ito ng dahan-dahan. Pinapakalma ang nervous system sa halip na overstimulate. Sa panahon ng krisis, ang calm energy ay mas makapangyarihan kaysa aggressive energy. At pagkatapos, whole fruit smoothies. Hindi strained. Hindi puno ng syrup. Blended na whole fruits kasama ang fiber. Kapag nandyan pa ang fiber, bumabagal ang absorption ng sugar. Stable ang energy. Walang matinding spikes. Walang masakit na crash. Green vegetable juices, malunggay, pipino, celery, ay nagbibigay ng vitamins at minerals nang hindi ino-overload ang bloodstream mo ng sugar. Madalas binibigyang diin ng Harvard Lay Chan School of Public Health ang kahalagahan ng whole foods at fiber sa pagpapanatili ng metabolic stability.
Narito ang emosyonal na katotohanan. Ang tunay na enerhiya ay tahimik. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagbubus. Hindi ito nagpapabilis ng tibok ng puso. Pinapadaloy ka nito ng tuloy-tuloy sa buong araw. Isipin mong gigising ka at hindi kailangan ng 3 tasa ng sweet coffee. Isipin mong nagko-commute ka ng walang brain fog. Isipin mong uwi ka na may sapat na lakas para makipag-usap sa pamilya ng hindi nag-irita. Iyan ang nagagawa ng stable hydration at balanced nutrition. Kung gusto mo ng ganitong steady strength, mag-type ng Waya sa comments muli. Sabihin ang iyong lungsod. Mag-like sa video kung handa ka ng palitan ang kahit isang draining drink ngayong linggo. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung seryoso ka sa pagbabago hindi lang ng inumin mo, kundi ng buong energy system mo. Dahil sa huling chapter, ibubunyag ko ang pinakamahalagang hydration truth para sa seniors, isang bagay na madalas pinapabayaan ng maraming pamilya hanggang maging seryosong problema. Manatili ka sa akin. Ang susunod na bahagi ay maaaring protektahan ang isang mahal mo. Ngayon, ito ang bahagi na kailangan mong pakinggan ng buong puso. Ito ay hindi lang basta health tip. Ito ay proteksyon. Lalo na para sa ating mga magulang. Mga lolo't lola. Kahit para sa iyo kung lampas ka na sa 50. Ang pinakamahalagang katotohanan sa panahon ng fuel crisis ay ito. Mas makapangyarihan ang balanced hydration kaysa anumang energy drink na mabibili mo. Habang tayo ay tumatanda, may nagbabagong nangyayari sa loob ng katawan ng tahimik. Humihina ang pakiramdam ng uhaw. Hindi mo nararamdaman ang uhaw gaya ng dati, kahit desperado ng kailangan ng katawan mo ng tubig. Ayon sa guidance ng National Institute on Aging, mas mataas ang panganib ng dehydration sa matatanda dahil bumabagal ang kakayahan ng katawan na mag-conserve ng tubig. Ibig sabihin, ang isang senior ay maaaring dehydrated at hindi man lang alam. At ano ang hitsura ng mild dehydration sa matatanda? Pagod, kalituhan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina, iritabilidad. Minsan iniisip ng pamilya, aging lang ito. Pero minsan kakulangan lang sa tamang hydration. Ngayon, pagsamahin ito sa sugary drinks, caffeine overload, o alcohol, mas nagiging unstable ang katawan. Maaaring mag-fluctuate ang blood pressure. Tumataas ang heart rate. Iba ang epekto ng gamot. Paulit-ulit binibigyang diin ng World Health Organization ang kahalagahan ng sapat na fluid intake para mapanatili ang cognitive at physical performance, lalo na sa mga vulnerable na grupo. Patingkarin mo ito sa isip mo. Ang ilan sa pagod na nararamdaman ng ating elders ay hindi dahil sa pagtanda, kundi dahil tahimik na natutuyo ang kanilang katawan. At narito ang makapangyarihang bonus truth na ipinangako ko kanina, simple lang pero nakakabago ng buhay. Huwag hintayin na mauhaw bago uminom. Gumawa ng hydration routine. 1 baso ng tubig paggising. 1 baso mid-morning. 1 baso mid-afternoon. Maliit, tuloy-tuloy na pag-inom sa buong araw. Hindi sabay-sabay na malalaking dami. Hindi ang sugary substitutes. Consistent, balanced hydration lang. Para sa seniors, makakaprotekta ito sa mental clarity, blood pressure stability, energy levels, kidney function, kahit mood. Isipin mong gigising ang nanay mo ng mas malinaw. Isipin mong mas malakas ang pakiramdam ng tatay mo sa hapon. Mas kaunti ang panginginig. Mas kaunti ang hindi maipaliwanag na sakit ng ulo. Hindi ito magic. Ito ay tamang hydration. Kung may magulang ka, lolo't lola, o kung lampas ka na sa 50 at nangangako ka ngayon na uminom ng tubig ng tuloy-tuloy, mag-type ng Waya sa comments ngayon. At sabihin kung saan ka nanonood. Gawin natin ang comment section na isang kilusan sa buong Pilipinas. Manila, Cebu, Davao, Pampanga, Bicol, Ilocos. Pinoprotektahan natin ang ating elders sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanilang hydration. Kung ang mensaheng ito ay tumouch sa iyo, kung binuksan ito ang iyong mga mata, mag-like sa video ngayon. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang guidance na tahimik na makakapagligtas ng buhay.
Dahil sa panahon ng fuel crisis, hindi natin makokontrol ang presyo ng gasolina. Pero maaari nating kontrolin kung ano ang pumapasok sa ating katawan. At bawat lagok na inumin mo mula ngayon ay o nagpapahina sa iyong lakas o ipinagtatanggol ito. Pumili ng tama.